So mga dahilan kung bakit nawawala ang feelings sa iyo ng isang lalaki. Yes, mga kamamay, may mga dahilan po kung bakit ang isang lalaki ay nagbabago, kung bakit ang isang lalaki ay nagbabago ng trato sa iyo, yung feelings, yung nararamdaman. Okay? So ngayon sa video na to mga kamamay, i-share ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit. Baka mamaya isa sa mga dahilan na sasabihin ko is ginagawa nyo rin. Okay? Baka isa sa mga sasabihin ko ay ini-apply nyo rin at hindi nyo po ito nakikita hanggat hindi ko sinasabi. Makinig kayo ng mabuti sa mga sasabihin ko, baka marami sa mga sasabihin ko is ginagawa nyo sa inyong relasyon. Kaya mga kamamay, bago natin to simulan, isa lang palagi ang aking hinihiling, pakiusap sa inyo, wala naman po itong bayad. If ever na nagugustuhan nyo, nakaka-relate kayo sa mga love advice na sinasabi ko, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment ka na rin dito. Kung nagawa mo na yan mga kamamay, maraming salamat sa inyo at simulan na po natin ang ating topic ngayong hapon na to. So ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nawawala yung nararamdaman o yung feelings ng isang lalaki sa iyo? So number 1, dahil madalas mo siyang awayin. Mga girls, kung masyadong napapadalas ang inyong alitan, ang inyong pag-aawayan, ang inyong bangayan, possible, malaki yung chance na dyan nagsisimula kung bakit nagbabago yung feelings ng isang lalaki. Yung tipong hindi mo na siya nire-respeto. Lagi na lang kayong puro dabog, puro away sa bahay. Hindi man lang kayo magpasensyahang dalawa. At ikaw babae, sa halip na ikaw ang makinig sa isang lalaki, masyado kang nagmamataas. Yung bibig ninyo masyadong masakit magsalita. Okay? So kung madalas na yung away, yung tampuhan, iwasan nyo po yan mga kamamay. Diyan kasi nagsisimula na mawala yung feelings ng isang lalaki sa inyo. Kaya nga yung iba naghahanap ng iba. Kaya nga yung iba nakakahanap ng ibang mga babae dahil merong mga babaeng nakikinig sa kanila sa mga oras na nag-aaway kayo, sa mga oras na hindi kayo okay. Kaya hanggat maaari mga kamamay, mga girls, iwasan yung madalas awayin or magtampuhan kayong dalawa ng partner mo sapagkat yan ang nagiging dahilan kung bakit nawawala yung nararamdaman nila o yung feelings nila sa inyo. Kaya mga girls inuna ko yan dahil kalimitan yan ang nagiging dahilan, yung madalas na pag-aaway kung bakit nawawala yung pag-ibig at yung nararamdaman ng isang lalaki sa inyo. So number 2, dahil sa ayaw mong magbago. Yes mga girls, sigurado ako kung bakit ang isang lalaki ay lalayo, mawawala yung feelings sa inyo dahil may mga sinasabi sila na hindi nyo pinakikinggan. Halimbawa, yung ugali ninyo masyado kayong chismosa o masyado kayong masakit magsalita, pinapahiyaan nyo siya sa harap ng maraming tao, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga kumpare, sa kanyang mga kainuman. So kapag ka ganun mga kamamay, sinabi na niya na wag mo yung uulitin, sinabi na niya na yung ugali mong yon baguhin mo, pero hindi ka nakikinig. Bagkos, mas itinaas mo pa yung level ng kasakitan mo sa ulo. Well, mga kamamay, talagang mawawala yung feelings ng isang lalaki sapagkat nababaliwala yung kanyang mga sinasabi. Hindi mo binibigyang pansin yung kanyang mga ipinag-uutos. Okay? Kapag ka ganon, nawawala yung respeto. At pag nawala yung respeto, iisipin at aakalain ng isang lalaki na hindi siya mahalaga sa iyo. Kung bakit nawawala o inaalis na rin niya yung pagmamahal o yung pag-ibig sa inyo. Kaya hanggat maaari mga kamamay, okay? So, makinig po kayo. Kung may sinasabi sila na dapat mong baguhin, baguhin niyo po. Okay, baguhin niyo po mga partner niyo sila. Wala silang ibang gustong mangyari kundi ang mapaayos kayo, maging maayos ang inyong relasyon at hindi kayo magkahiwalay. Alright, so malinaw tayo dyan. Kung ayaw niyong magbago, isa yung sign na nagbabago yung feelings ng isang lalaki sa inyo. So next, dahil sa na-fall na siya sa iba. Yes mga kamama, ito yung masakit.
mapapansin mo na lang talaga na bakit bigla na lang nawala yung feelings, yung nararamdaman, yung pag-ibig, yung interest, yung attraction ng isang lalaki sa'yo, yun pala na fall na siya sa iba. Ibig sabihin, nabaling na sa iba yung atensyon, yung pagmamahal niya, okay, yung attraction niya sa ibang babae. Bakit? Madalas nga kayong mag-away. Bakit? Dahil hindi nga kayo nagbabago. Bakit? Hindi nga kayo nakikinig. Hindi kayo sumusunod. Ano nang nangyari? Resulta, na-fall na siya sa iba. Hihintayin niyo pa ba yun, mga kamamay? Na ma-fall siya sa iba bago ka gumawa ng aksyon? Pero kung simulat sa fall, nakinig ka sana sa kanya. Simulat sa fall, nagbago ka. Simulat sa fall, hindi mo siya pinapahiya, nakinig ka lang sana sa kanya. Hindi na sana siya na-fall pa sa iba. Okay, masakit na katotohanan dahil sa hindi nyo agad binigyan ng lunas, ng solusyon, yung maliliit na problema na uwi sa hindi magandang resulta. Kaya mga kamamay, bigla na lang talagang mawawala ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang feelings ng isang lalaki kapag na-fall na siya sa iba. So next, dahil wala ka ng oras sa kanya. Yes, mga girls, kailangan nyo ring bigyan ng quality time ang isang lalaki. Okay, kung halimbawa yung lalaki, madalas nang nagsasabi sa inyo na, babe, kailan ba tayo lalabas? Babe, kailan ba tayo sisimba? Babe, sabi mo last week, lalabas tayo ngayong linggong ito, pero bakit ngayon, busy-busy ka na naman sa trabaho? Kapag wala ka masyadong oras sa kanya, wala ka masyadong time, quality time sa kanya, nagbabago talaga yung feelings. At madalas din po sa isang relasyon, lalo na, mega shoutout, yung mga LDRs. Yung mga LDR, saludo ko sa inyo. Kung kinakaya nyo na i-sustain yung inyong relasyon habang kayo ay magkalayo, napakatibay nyo, napakagaling nyo, saludo po ako. Kalimitan kasi pag nag-LDR, biglang nawala ng oras, doon na nagsisimula ang, alam nyo yun, ang problema. Hanggang sa lumaki at magkahiwalay. Bibihira sa mga naka-long distance relationship ang nagkakatuluyan, mga pera na lang kung mag-asawa na kayo. At pero hindi pa rin tayo sigurado kahit mag-asawa, naghihiwalay eh. Pag napunta sa LDR, ilang taon, 3 taon, 5 taon, 10 taon sa abroad, pagbalik, wala nang babalikan. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, yung oras, yung time, kung wala kayo niyan, nagbabago po, pwede niyong burahin kahit yung nararamdaman ninyo. Kaya please, kung kayo ay narito lang sa isang isang country lang, isang bayan lang, please, magbigay kayo ng oras. Maglaan kayo ng oras sa bawat isa. Napakalaking tulong niyan upang hindi mawala ang feelings ng bawat isa. So next, dahil sa gusto mo na ikaw palagi ang masusunod, mga babae, ginawa kayo para sumunod sa mga lalaki. Hindi kayo para ang sundin. Tandaan nyo mga kamamay, inilaan ang mga babae para magpasakop sa isang lalaki, para sumunod sa isang lalaki. Pero anong nangyayari? Ikaw ang gusto mo palaging nasusunod. Ikaw ang gusto mo palaging maging boss sa inyong relasyon. Hindi naman po maaari yon. Saka lang kayo magsasuggest kung nakikita, kung nararamdaman ninyo na ang isang lalaki gumagawa ng hindi maganda. Saka lang kayo mag-second emotion kapag kaganon. Pero kung sa tingin ninyo, maayos naman ang pamumuno. Okay, ang pagiging leader ng isang lalaki sa inyong relasyon, wala kang magagawa kundi ang sumunod. Ganyan talaga ang nakasalaysay. Kaya mga girls, bago kayo pumasok sa isang relasyon, tanggapin nyo yung katotohanan na dapat kailangan yung magpasakop. Okay? Kung binibigyan ka naman ng pagkakataon ng isang lalaking magsalita, mag-suggest, saka lang. Hindi yung sa lahat ng oras gusto mo, ikaw yung masunod. Ako ang boss dito, ako ang masusunod. Kahit mali ka na, ikaw pa rin ang gusto mong masunod. Kaya yung lalaki, nagbabago ang feelings, ang nararamdaman. Okay, ang trato sa iyo. Kaya nagagalit, kaya nagtatampo at tinitiis ka, yan ang dahilan. Masyado kang bossy. Masyado kang pag-utos. Gusto mo laging ikaw masusunod. Kaya mga girls, pakiusap lang. Kung ayaw yung magbago ang takbo ng inyong relasyon, magbago ang nararamdaman ng isang lalaki, magbago ang pakikitungo, magbago ang pagmamahal, iwasan ninyo. Okay? Ang palaging dapat kayo ang masusunod. And last, dahil masyado kayong masakit magsalita. Yes, mga girls, halos karamihan ng mga kababaihan ganito.
ang sasakit magsalita. Lalo na kung kayo ay naroon sa emosyon, na kayo ay galit, pigilan ninyo. Huminga ng malalim bago kayo magbitaw ng salita, isipin nyo muna kung makakasakit o ano. Mga babae kayo eh. Normal na ganyan ang mga babae, pero alam ko, kaya nyo pigilan yan. Huwag kayong magpadala sa emosyon. Huwag kayong magpadala sa bugso ng inyong mga damdamin. Tandaan nyo, once na ang isang lalaki nasaktan, nagbabago po yan. Once na ang isang tao ay nasaktan, ipinahiya, nagbabago po yan. At ayoko na dahil lamang dyan sa mga sinasabi nyo na hindi nyo mapigilan, magbabago at mawawala yung feelings ng mga yan. Kaya please, isipin, limiin, okay, aralin muna bago nyo bitawan ng isang salita sa mga lalaki. Kasi pag nabitawan mo yan, hindi mo na kayang bawiin yan, mga kamamay. Nagsasabi ako sa inyo ng totoo. Pag nabitawan nyo yung masasakit na salita, lalo na kung pinahiya nyo sila, habang buhay nilang dadalahin. Kaya mga girls, wag na wag kayong magbibitaw kung hindi kayo sigurado sa inyong mga sasabihin. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na dahilan kung bakit nagbabago, nawawala, nababawasan ang feelings ng isang lalaki sa inyo. Kung nakarelate ka dito, mag-comment ka naman at shoutout kita next video. So paano mga kamamay? Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.